Maghahanda na po ako ng pagkain sa mga inahin sa rasyon ngayong hapon. May commercial feeds dito na gestating at darak ng palay. Nasa 1,800 pesos ang sako ng feeds at nasa 550 naman ang darak. Nag-stock na kami ng darak dahil madali lang maubos sa gilingan ng palay at mahal na ito sa mga tindahan. Ibinahagi ko sa inyo ang mga presyo dahil parte po ito sa episode natin ngayon. Magandang hapon po at welcome pong muli sa aking channel. May mga nag-message po sa akin kung ano daw ang pinapakain namin sa mga inahin na kung saan ay makakatipid. May mga previous episodes na po ako patungkol sa mga alternatibong pagkain, na taon naman na magpapakain ako ngayon kaya ibabahagi ko itong muli. Panoorin lang po ninyo ang video dahil maghahalo na po ako ng pagkain sa dalawang inahin. Ang composition ng pagkain nila ay commercial feeds, darak ng palay, 50:50 po ang dami, at iba pang mga alternative feeds. Habang pinapanood ninyo ay makikita lang po ninyo ang iba pang hinahalo sa pagkain. Ang isang takal po ay nasa 250 grams at maglagay po ako ng 4 na takal na feeds o katumbas ay 1 kilo. Maglalagay din ng 5 takal na darak ng palay, may pasobrang 1 takal dahil mas magaan ang darak, tansyahan lang po ito. Maaari namang timbangin basta nasa 50:50 ang ratio, more or less nasa 2 kilo na mixed feeds kada rasyon para sa 2 mamapig at 3 beses sa isang araw. Ibabad ko lang ng ilang minuto dahil wet feeding kami. Konting tubig lang muna ang ilalagay ko dahil nasa bahay pa ako para hindi mabigat pagdala, at sa kulungan na dagdagan. Ito ang aming pamamaraan upang makatipid sa napakamahal na commercial feeds. Hindi po natin maiiwasan na tayong mga backyard raisers ay hahanap ng ibang alternatibong pagkain at hindi naman madehado ang kalusugan ng mga inahin lalo na ang nasa piglet production. Ibabahagi ko din ang mga tanim namin na Madre de Agua at kangkong. Sa unahan na nakahilera ay mga Madre de Agua. Parte po ito sa aming pinapakain bilang alternative feeds at malaking tulong din ito sa amin para makatipid. Papunta na ako sa kulungan, eto na po ang binabad na feeds at darak, medyo nawala ang tubig pero lalagyan pa yan natin doon sa kulungan na. May mga Madre de Agua din po kami dito. Madali lang din po itong paramihin, yung stem lang ang ibaon sa lupa at tutubo na lang sila ng kusa at less maintenance na. May pagkain na tayo sa mga alagang hayop at malaking tipid pa. Nagtanim na rin kami dito malapit sa kulungan ng mga baboy para madali lang ang pagkuha. Gutom na sila at magpapakain na ako. Kuha lang ako ng bitamina nila para ihalo sa pagkain at dagdagan ng tubig. Sisikaw powder po ang daily vitamin sa lahat ng mga inahin. Dahil may darak na halo ay maaaring kulang ang nutrisyon nito dahil more on carbohydrates lang ito. Ang sisikaw powder ang siyang pupuno sa mga kakulangan ng darak dahil may ibang bitamina at minerals ang nakapaloob dito. Basahin lamang ang label para sa karagdagang impormasyon at wastong paggamit. Naglalagay po kami ng 1 teaspoon sisikaw powder sa mixed feeds na ginawa. Once a day lang po at depende na sa inyo kung gawin 2 times a day o magdedepende sa requirement ng inahin, halimbawa, kung may kakulangan sa calcium o mahinang gatas sa nagpapasusong inahin at iba pa. Naglagay na po kami kaninang umaga, lagyan ko lang ngayon para ipakita sa inyo. Masdan lang po kung gaano karaming tubig at ilang tabo ang ibibigay sa mga alaga. Lagyan ko muna ng tag-1 tabo para tumahimik sila. Itong una ay nasa mahigit 50 days ng buntis at mas marami ang kanyang rasyon. Ang pangalawa naman ay nasa 6 days pa lang nang nabulugan at medyo mas konti pa ang pakain. Ang pagdagdag bawas sa pakain ay depende po sa requirement ng inahin. Halimbawa ang commercial feeds at darak ay maaaring dagdagan habang lumalaki ang kanilang tiyan. Magpapalit ng lactating sa takdang panahon, ganoon pa rin may halong darak, supplements at mga dahon. Usually po ay nasa 50:50 pa rin ang ratio ng feeds at darak.
Basically ito ang composition ng kanilang rasyon sa ngayon at may additional pa ito mamaya ng Madre de Agua. Sa tingin po namin ay mas nakakatipid na po kami sa pagbili ng commercial feeds at hindi na isaalang-alang ang nutrisyon ng mga alagang inahin. Itong isa ay nasa mahigit sa 5 tabong rasyon at ang isa naman ay nasa 4 na tabo muna sa ngayon. Katulad ng nabanggit, habang lumalaki ang tiyan ay gradual ang dagdag sa pagkain o kung ano na ang magiging kailangan ng mga inahin habang nagbubuntis. Maglagay na po ako ng Madre de Agua at minsan naman ay kangkong. Mayaman po ito sa protina na nakakatulong sa kanilang pinagbubuntis. Ito na po ang kabuuan ng rasyon nila araw-araw. Kung sa tingin po ninyo ay nakakatulong ang paghahalo ng mga alternatibong pagkain at makatipid ay nasa inyo na po ang pagpapasya. Sa aming nag-iisang biik naman ay Pure Fits. Pre-starter naman ang rasyon niya araw-araw sa ngayon. Naibenta na ang kanyang mga kapatid na siyam, 2 sana sila pero binili ang isa kaya mag-isa na lang at inahin po niya ang bagong nabulugan. Baka po ay magtaka kayo na masyadong payat ang Mama Pig na ito at baka hindi effective ang ginagawang mixed feeding. Tama po kayo, masyadong namayat ang Mama Pig dahil kawawali lang ng kanyang mga biik. Ganito na po talaga ang Mama Pig na ito na mamayat umpisa sa kalagitnaan ng lactation period at malalaki at matatakaw ang kanyang mga anak. Sa mga sinundan na mga episodes ay naipakita namin ang pagpapakondisyon sa kanya upang maibalik ang mga nawalang nutrients hanggang sa nabulugan 5 araw pagkahiwalay. Ngayon ay nasa 6 na araw na nang mabulugan at hindi pa kaagad babalik ang pagtaba ng katawan dahil limit pa sa pagkain pero na-manage na ang pagbibigay ng supplements. Kung positive na magbuntis na ay babalik lang ito sa wastong pangangatawan. Katulad ng isang ito na nasa 50 days na ang pinagbubuntis, mabilog na ang katawan at malakas kumain. Nauna siyang nakaubos ng pagkain kahit mas marami ang kanyang rasyon. Magpapahinga na yata ang alaga. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.